others first. Recognition from others, dito naman sa Panginoon, putting others first. Iba muna, wag muna ako. Hindi muna patungkol sa akin. Sila muna bago ako. Parang tayo po. Kung may pamilya po tayo, pamilya ko muna bago ako. Kung may kapatid ka, kapatid ko muna bago ako. Kung nandito ka sa paglilingkod sa ating Panginoon, ang mga kapatiran ko muna bago ako. Amen? Yun po ang example na binigay ng Panginoon. And last, yung self-advancement naman na tinutukoy sa verse 44, leadership through love. Ganyan po ang pinakitang example ng Panginoon. Naging leader siya ng lahat ng may pagmamahal sapagkat ang pagmamahal niya ay umabot hanggang sa krus ng Kalbaryo. Ang pagmamahal ng Panginoon ay umabot hanggang sa kamatayan sa krus para lamang po magkaroon tayo ng kaligtasan. Hindi po ba mahal tayo ng Panginoon? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, hindi sayang ang buhay mo kasi mahal ka ng Panginoon. Amen. God loves you. Jesus loves you. Amen. At mahal ka rin ng kapatid mo sa pananampalataya. Amen. So therefore, Jesus uses a strong phrase to show the people around Him na ito ay parang lifestyle ng pagbibigay ng sarili para sa iba. Dahil ganun ang ginawa ng Panginoon. Whoever desires to become great among you shall be your servant. Kung sino ang nais na maging dakila, kailangan maging alipin muna siya ng lahat. Parang tayo, ako. Kung ako ay leader, kailangan maging alipin muna ako ng mga aking nasasakupan. Kailangan paglingkuran ko muna ng aking mga nasasakupan. Parang ang pastor din, pinaglilingkuran niya tayo. Pinaglilingkuran niya ang Panginoon, pinaglilingkuran niya rin po tayo. Amen. Ganun po ang gusto ng Panginoon. And whoever wants to be the first must be a slave of all. Kung gusto nating mauna doon sa glory at pagpapala, kailangan maranasan muna nating magsimula sa baba. Sabi nga, palagi ko nga narinig kay Pastor, kung gusto mong maging propeta, maglinis ka ng kubeta. Hindi ko pa. Kaya mapalad po sina Lola Cecil at si Brother pa. Malay nyo po, maging propeta sila. Kasi naglilinis sila po yung masipag na naglilinis. Kaya sa mga kabataan, kung gusto nyo maging propeta dyan, simulan nyo sa paglilinis ng kubeta. Amen. Yung kubeta po natin, napakabango. Nangangailangan po ng linis. Lagi. Hindi po biro yun. Totoo po yun. Yung sinabi ng ating pastor na kung gusto mo maging propeta, kalinis-linis. Kung gusto mo talaga maging propeta, maglinis ka muna ng kubeta. Amen. Simulan mo sa mababa. Wag po yung agad, hahangarin mo kaagad yung maging propeta ka, hindi mo pa nga nahawakan yung kubeta. Amen? So, tanda po yon ng pagpapakumbaba natin sa ating Panginoon. At tanda po yon ng mababang puso na naglilingkod na nakataas sa ating Panginoong Diyos. Ang hindi po patungkol sa akin ang paglilingkod, kundi patungkol sa Panginoon. Hindi puro ako lang, kundi sila muna bago ako. Love, sacrificial love, unconditional love po ang tawag doon. Yung walang-wala ka na, mauubos ka na, pero ibibigay mo pa sa iba. Amen? Hindi lamang po applicable yun sa mga kapatiran, maging sa pamilya natin, sa mga mahal natin sa buhay. Yung pagod na pagod ka na, walang-wala ka na, pero ibibigay mo pa yung pagmamahal mo sa kanila, kahit ubos na ubos ka na. Amen? Yun po ang love na tinutukoy. Kasi yun po ang ginawa ng Panginoon. Naubos na ang lahat sa Kanya, pero hindi naubos ang pagmamahal niya sa atin. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Kaya nga po yung parallel teaching doon po sa Matthew chapter 20 verse 26 hanggang 28, pareho lang po yung tinutukoy natin. Pinaliwanag din po doon that greatness is equals, servanthood is equivalent to greatness. Doon naman po sa Philippians chapter 2 verse 5 and 7, mababasa po natin doon kung paano nagpakababa ang Panginoon. Christ took the form of a servant. Diyos siya, pero nagpakababa siya para abutin tayong mga tao para magkaroon po tayo ng kaligtasan. Yung tipong siya ang makapangyarihang Diyos, anak ng Diyos Ama, pero nagpakababa siya at nagpakababa, inabot tayong mga tao at namatay para po sa lahat ng tao.
Ganon katindi ang sakripisyong ginawa ng Panginoon. At meron pang ginawang symbolism ng Panginoon na talagang nagpakababa ang Panginoon sa kanyang mga lingkod. So John chapter 13 verse 12 to 15 kung paano niya hinugasan ng paa ng kanyang mga lingkod. Amen? Jesus washed their feet. Malay ba natin kung malilinis ang kanilang mga paa? No po? Pero hindi alintana ng Panginoon. Nagpakababa ang Panginoon. Tanda ng paglilingkod ng Panginoon sa kanyang mga alipin. Kasi ang gusto nga po ng Panginoon ay ang maglingkod siya at hindi siya ang paglingkuran. Amen. Therefore, greatness is not how many people you serve or how many people serve you. It's about how many people you serve. Yun po ang tunay na dakila. Hindi po yung dami ng taong naglingkod sa iyo, kundi yung dami ng taong pinaglingkuran mo, kasama na ang mga kapatiran mo at mga mahal mo sa buhay. Amen. So that is the difference between the world's way versus the kingdom's way. And last but not the least, dito na rin po tayo magtatapos, the ultimate example of servanthood. Sa verse 45, dito po natin mababasa at ang last verse na babasahin ko po sa inyo ay yung verse 45. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. For even the Son did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom to many. Perfect example of servanthood. Jesus Christ is the perfect example of good servanthood na naparangalan at nadakila at nakaranas ng greatness because Jesus came, number 1, to serve. Jesus came, number 2, to give. Anong binigay ng Panginoon? Yung salita ng Diyos, ang pagmamahal sa lahat ng tao. Pangatlo, Jesus came to die. Dumating ang Panginoon para mamatay. The highest form of service. Ang pagkamatay ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo is the highest form of service na maibibigay nang walang sino mang makagagawa kundi ang ating Panginoon lang. And last, Jesus became a ransom because His life paid our sins. Ang buhay niya ang naging kabayaran para po tayo ay lumaya sa kasalanan. Ang buhay ng Panginoong Yesus ang naging kabayaran para tayo po ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya hindi po sayang ang pagtanggap natin sa Panginoon. At huwag po nating sayangin ang buhay na ay binigay ng Panginoon para iligtas tayo. Huwag po nating sayangin ang kalayaan na binigay sa atin ng Panginoon para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, para magpatuloy sa ating pagkakasala. Dahil wala na pong sakripisyong maibibigay pa para maligtas pa po tayo sa ating pagkakasala kung tatalikod pa po tayo. There's no more sacrifice. Nothing but judgment. Judgment na lang po ang naghihintay kapag tayo ay tumalikod pa sa ating Panginoon. At kapag tayo ay nagsayang ng buhay na inialay ng Panginoon. Kaya nga po, Jesus Christ is not just a model to imitate, but a Savior to trust. Amen? A Savior to trust. And sa Isaiah, ang sabi nga sa 54 verse 4 and 6, the suffering servant who bears our sin. Walang ibang nakagawa ng bagay na ito kundi ang Panginoon. Yung kasalanan ng tao ay sinalo niya once and for all para lahat ng taong maniniwala at mananampalataya sa Kanya ay magkaroon ng kaligtasan. Pinadali na lang po ng Panginoon ang kaligtasan. Ano pa po ang hahanapin ng maraming tao? Simple na lang. Ang tanggapin na lang po ang Panginoon, magkakaroon na po sila ng kaligtasan. Hindi na po kailangan mag-alay ng buhay, ng sarili nating buhay para lang magkaroon tayo ng kaligtasan. Hindi na po natin kailangan maipako sa krus para lang po magkaroon ng kaligtasan. Ang tanggapin lang po ang Panginoong Yesus ay maliligtas ka na. Lahat po tayo dito ay ligtas na. Amen? Dahil tinanggap po natin ang Panginoon. How about our family and loved ones? How about our friends and relatives? How about lahat ng tao na nasa paligid natin? Yung kaligtasan na na-experience po natin, let us spread the salvation dun naman po sa iba na hindi pa po ligtas. Yan po ang big challenge sa atin ng Panginoon, which is our great mission. And sa John chapter 10 verse 11, the good shepherd lays down his life. Ang totoong pastol ay iniaalay ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa.
Tayo po ay tupa ng Panginoon kaya inialay niya ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. And nais ko pong iwanan sa inyo ang kataga na ito, we do not serve to earn salvation. We serve because we have been saved by the servant king. Servant king. Jesus Christ is the greatest servant na nagsimula sa mababa at naging example ng great servanthood bago po siya itinaas ng Panginoon. Kaya kung gusto natin na malaman kung sino ang pinakadakila sa lahat, walang iba kundi ang ating Panginoon. At kung gusto natin madakila, wag po tayong sa shortcut. Maglingkod po muna tayo. Magpakahirap po muna tayo. Sabi nga, narinig ko rin dati, hanggat hindi ka kumakain ng hollow blocks, huwag kang titigil. Pero wag po kayong kakain ng hollow blocks na po. Matigas po yun. So yun lamang po at ang paalala po ng salita ng Diyos ay magpatuloy po tayo. So Diyos po pinaka